Hi everyone, this is Ronel from Tikaw Hub at welcome po sa aking channel. Ayan, ang topic po natin para sa video na to ay paano nga ba kung na-hold ang ating GCash account? Kagaya po ng nangyari dito sa aking account. Pagkalagay ko po ng aking MPIN ay may lumabas po na your account is on hold. Okay, kung same scenario po tayo, sundan nyo lang po ang video na to para po ma-reactivate ang ating GCash account. Okay? So, talakayin din po natin kung bakit nagkaganito ang ating GCash account and then kung paano po ito mariresolve. Okay? So, first step natin ay itap natin itong Get Help. Ayan, nandito na po tayo. So, ito po yung mga reason kung bakit po nahuhold or nadi-deactivate ang ating GCash account. Una po ay ang inactivity. Ibig sabihin po, tayo ay nag-create ng GCash account tapos hindi natin binerify sa loob ng isang taon. Pangalawa, invalid information. Tayo naman po ay nag-create ng GCash account tapos nag-attempt tayo na i-verify ito pero maling ID yung sinubmit natin. Kumbaga, yung ID na pre-provide natin sa GCash ay hindi tugma sa credentials na create natin sa ating GCash account. Pangatlo po ay illegal use. Ito naman po ay kapag na-involve ang ating GCash account sa mga fraudulent or scam activity resulting to the activation ng ating GCash account. Pang-apat, legal orders. Ito naman po ay kapag ang isang government agency ay nag-request sa GCash na i-take down ang iyong GCash account, ang mangyayari po ay susundin po ni GCash yon. Kuwari po ang NBI nag-request sa GCash na i-take down ang iyong GCash account. Susundin po yun ni GCash resulting to the activation ng iyong account. Okay? And then panghuli ay ang inactive wallet. So dito naman po, tayo ay nag-create ng GCash account and then verified yung ating GCash account pero hindi natin nilagyan ng balance ang ating GCash wallet sa loob ng 6 months. So, possible po na ma-hold ang ating GCash account kaya mas maigi po na maglagay tayo ng maintaining balance kahit piso para maiwasan po na ma-hold or ma-deactivate ang ating GCash account. Okay? So, ngayon, paano tayo mag-a-appeal sa GCash para mabalik ang ating GCash account? So, may tatlong uri po kung paano natin o paano ninonotice ni GCash na deactivated ang account ng isang user. So, una po is yung via email. Kapag po naka-receive ka ng email na for account deactivation ng iyong GCash account. So, kung naka-receive ka nun, dito ka po sa number 1. I-click mo po itong naka-hyperlink na click here to ask for help. Pangalawa po ay via SMS. Kung ikaw po ay naka-receive ng text from GCash na ang iyong GCash account ay for routine verification, ito po yung itap mo. Click here to submit. Okay? Pero kapag po naman ikaw ay nag-check lang ng iyong GCash account tapos may prompt doon kagaya na nangyari sa akin, dito po tayo sa number 3. Okay? Sundan po natin ito. Ang ipoprovide lang po natin ay etong 2 valid government issued IDs, a selfie with IDs, and a screenshot of our phone or SIM settings sa ating cellphone. Ito lang po yung kailangan nating isubmit. Ngayon, pag nag-submit ka na yan, and then na-approve, ang mangyayari po ay malilift ang suspension ng iyong GCash account. Pero, kapag po ikaw ay nag-attempt sa iyong GCash account at hindi pa rin na-open, ganito po ang gawin natin. Balik po tayo sa number 1. Same po sa nangyari sa account ko. Okay na daw yung issue ng aking account pero hindi pa rin ako makalagin. So may lumalabas pa rin na prompt na nakahold pa rin ang GCash account. Ang ginawa ko po is bumalik ako dito sa number 1 tapos clinic ko ito. Nag-resubmit po ako. So dalawang appeal po yung ginawa ko. Eto po. Fill upan po natin to. Una po is your email address. Ang ilalagay mo po dito na email address ay yung accessible. Huwag mo pong ilagay yung email address mo na hindi mo na-open. Kasi dito po si GCash magsisend ng mga details na kailangan pa nating isubmit. Dito rin po si GCash magsisend ng tinatawag na ticket number for monitoring ng ating request. Pangalawa, GCash registered full name. Lagay mo po dito ang iyong full name. Okay? Next is yung mobile number. Dito sa mobile number, GCash registered mobile number po yung ilagay natin. Date of birth po, sundan lang po natin yung format sa baba. Yung year, month, and day. Next po natin is what was the email registered to your old account.
gawin natin, ilagay lang po natin yung email na ginamit natin sa pag-verify ng ating GCash account. Okay? Next natin is, i-check lang po natin itong checkbox dito. Ito lang po yung kailangan natin ditong i-upload. Valid ID and then selfie holding the valid ID. Okay? Ito lang po. Next is provide tayo dito. Ang gawin natin is pwede mo itong ilagay. Ayan. Pwedeng ganyan lang. Mas maigi na explain mo dito kung ano nangyari sa iyong GCash account. Okay? Para mas maintindihan po nila. Next is mag-attach na po tayo ng ID requirements na kailangan o hinahanap nila. Ito po. Valid ID and selfie holding the valid ID. Pagkatapos po nun ay isubmit natin. And then, once you submitted it, punta ka po sa nilagay mo na email address dito. May ma-receive ka po na email within 1 to 24 hours. So, ito po yung email na ma-receive mo. Ito. Unang po pong ma-receive ay itong ticket number. I-keep mo po ito para mag-follow up kay Gigi. Ito po yung itatap mo para malaman mo yung status ng iyong GCash account. Okay? Ito yung unang message. Pangalawa, ito. Pag nabasa mo po ito, ibig sabihin po, ma-open ang iyong GCash account. Okay? So, 6 days ago ko lang po na-open ang aking GCash account. Ito po. Ayan. So, okay na po siya. So, comment mo lang po kung hindi mo pa rin na-open na yung GCash account at kung ano yung mga requirements na hinihingi ni GCash. Okay? So, yun lang. Thank you.